ecstasy pills na hinahaluan ng kung ano-anong sangkap upang gawing abot kaya para sa nakararami. Kadalasan, dahil dito, di na nakatitiyak ang gumagamit kung anong magiging epekto sa kanilang katawan. Subalit, patuloy pa rin sila sa paggamit nito. Ang mga pinagbabawal na gamot ay isang malalang problema sa Kamaynilaan. Ngunit hindi na rin nahuhuli ang mga ibang bahagi ng Pilipinas. Bukod rito, lahat ng ebidensya ay sumusuporta sa paniniwalang kasabay ng paglaganap ng bawal na gamot ay ang kasukat na pagtaas ng insidente ng krimen sa bansa. Sa ilang sandali, susuriin natin ng mas malalim ang suliraning ito. Pero bago ang lahat, kilalanin muna natin ang ilan sa mga nakakaalam patungkol sa droga. I can work on a 24-hour basis. Natuto naman po ako mag-solvent, rugby, marijuana, shabu. Sila'y mga tao ring katulad natin mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang ilan sa kanila ay presidente ng kumpanya at ang iba'y simpleng manggagawa. Mga guro, estudyante, magulang o anak, at maging empleyado sa gobyerno. Lingid sa inyong kaalaman, maaari ang ilan sa kanila ay kaibigan ninyo, o di kaya'y kasama sa bahay. Isa ng halimbawa si Jordan, isang pangkaraniwang teenager, punong-puno ng sigla, maraming kinahihiligan. Nangunguna na rito ang motocross. Ngunit tulad ng maraming teenagers, si Jordan ay nakagawa rin ng mga palpak na desisyon sa kanyang buhay. It all just happened. Ako ko ba? Ang bilis nga nangyari. Hindi ko kung paano ako napasali sa mga yun eh. Pero siyempre, naghahanap ka ng kabatakan, di ba? Hindi na ako siguro marunong pumili ng kaibigan. Hindi naman ako nagdudurog dati, pero alam mo na, barkada. May ilang araw pa lang, manginig na yung lamang ko, tsaka hindi na ako makabangon, hindi na ako makatayo. Ayon sa isang pagsusuri, mahigit kumulang na 73% ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang nakakaranas ng kawalan ng kontrol o pagpipigil sa sarili. Kung ano makakuha ko sa aming bahay ay kinukuha ko at ibinebenta ko para magkaroon ako ng pera pang gamit sa drugs. Hindi naman bababa sa 45% naman ang nababaling sa pangungupit o pagnanakaw upang patuloy na masuportahan ang kanilang bisyo. Natanggal ako sa trabaho dahil nalaman nila na gumagamit ako ng droga. Ayon din sa report, 45% ang nagkakaproblema o di kaya'y nasisipa sa trabaho.